Mga kwento ng mga sundalong Pinoy na binansagang outstanding, tiyak na magbibigay inspirasyon sa atin. Alam nating lahat na peligroso ang buhay sundalo. Sa ilang mga pagkakataon, tinataya nila ang sariling buhay para tuparin ang sinumpaang tungkulin. Ang pagpapanatili ng katahimikan sa bansa. Kaya naman, karapat-dapat silang bigyang pugay. At nitong nakaraang June 11, 2012, kinilala ang 10 outstanding soldiers ngayong 2012. Ang bawat isa sa mga awardee nakatanggap ng 300,000 pesos. I'm deeply honored tsaka elated kasi I was thinking na TAPS is really a man's world. Pero nandito ako ngayon and I am the first female soldier from the army na nakapasok sa TAPS. So masaya po ako talaga. Pero bukod daw sa premyo, malaking bagay para sa mga sundalo ang pagkilala sa kanilang katapatan. Napakaganda ito para baguhin natin yung image ng AFP. Para at least malaman din ng ating mga kababayan ano ba yung mga kabutihang nagagawa ng AFP sa kanila. And with this mga awards ngayon dito, at least napatunayan natin na talaga napakarami nagagawa ng AFP para sa kabutihan ng ating bansa at saka sa ating mga mamamayan. Hindi basta-basta ang mga kwalifikasyon ng isang outstanding soldier. Mga katangiang matatagpuan kay Captain Eric Cagaon, Director ng Naval Management and Fiscal Office ng Philippine Navy. I belong to a military family. No? Ang father ko, pati sa mother side, karamihan din sa mga uncles ko. Both sides ay nasa military. So maliit pa lang ako, na-expose na ako sa Armed Forces of the Philippines. Naging magaling na mandaragat si Cagaon bago siya ma-assign sa Tawi-Tawi. At tulad ng sundalo sa lupa, bawat minuto may nakaambang peligro rin pala sa ating mga mandaragat. Isa sa mga tinaguriang hotspot noon pagdating sa aktibidad ng mga rebelde, ang Tawi-Tawi. Pero dahil sa pamumuno ni Captain Cagaon, nabura ang marahas na reputasyon ng probinsya. Nagawa namin ito through continuous military operations, military presence, basically na-prevent natin ang MILF at ang Abu Sayyaf na magkaroon ng build-up sa Tawi-Tawi. Kaya masasabi natin kaya tahimik ang probinsya ng Tawi-Tawi. Kaya naman, bumibida na ang Tawi-Tawi, hindi na sa mga gera, kundi sa mga magagandang tanawin. Ngayon, pwede na rin bumisita ang mga turista rito. Pero hindi lang sa peacekeeping nagtatapos ang serbisyo ni Cagaon sa mga taga-Tawi-Tawi. Kasi alam mo, ang Tawi-Tawi, island municipality siya. 11 island municipalities and island barangays. Mahirap marating ang mga lugar na yan. Kaya ang basic services ay mahirap din makarating sa mga kababayan natin. Pagtulong-tulong ng Navy, ng ating mga Marines, ng Police, ng other concerned organization, nakadeliver tayo ng mga basic services dito sa mga komunidad na to. Pinangunahan niya ang mga medical mission sa mga liblib na lugar ng mga isla rito. Pati ang pagtuturo ng personal hygiene sa mga bata, pinasok din ni Kapitan kahit hindi na ito sakop ng kanyang trabaho. Kasi ang kondisyon nila doon, mahirap talaga marating yung mga lugar nila. Sa aming pagtutulungan, nakakapunta kami dito sa mga lugar na ito, yung malalayo, at nakapag-deliver ng mga medical and dental and other activities that kahit paano ma-uplift yung kanilang kondisyon. Ngayon, nanunungkulan sa Naval Management and Fiscal Office si Cagaon bilang Director. Ang mga magigiting na sundalo, hindi lang sa gyera sumasabak. Pati ang mga kalamidad, sinusuong din nila. 50, lahat ng miyembro ng 505, I can say na walang kahit sino man na aatras o may magdadalawang isip pag mga rescue operation na ganyan. Si Lieutenant Colonel Antonio Francisco Jr., 20 years nang miyembro ng Philippine Air Force at kahit anong kalamidad, hindi raw niya inuurungan. Noong 1991, sanhi ng pagputok ng Bulkang Pinatubo, nanalanta ang lahar sa ilang mga bahagi ng bansa. At isa ito sa mga hindi malilimutang rescue operation ni Francisco. Taong
Noong 2009 naman, nang naghasik ng lagim ang bagyong Pepeng sa Zambales. Pero hindi ininda ni Francisco at ng kanyang rescue team ang peligro ng bagyo para mailigtas ang mga nasalanta. Naka 136 lives kami na rescue. Actual rescue operation with the use of hoist and ladder, rope ladder operations na sa bubong namin pinipick up yung mga tao. Sa isang flash flood naman daw sa Baguio noong 2009, dulot ng bagyong Pepeng, na ipakita muli ni Lieutenant Colonel Francisco ang magaling ng diskarte sa search and rescue operation. Kaya nang pinarangalan siya ng Metrobank Foundation, hindi raw niya naisip ang premyo. Sa halip, naalala niya ang mga nailigtas niya sa kapahamakan. Yung magsabi ng thank you, no. But ang laki ng depresya pag may tumapik sa likod mo eh. Diba? Parang, good job. Iba yung pakiramdam nun. Nakakatuwang isipin na marami sa ating mga sundalo ang naglilingkod ng lubos at tapat sa ating bayan. Kaya naman tayo naman ang dapat sumaludo sa kanila dahil sa natatangi nilang kabayanihan.